Kumusta so far? Kumusta? Tayo ba ay nasa kalahati na? Kalahati. Tayo ba ay nasa kalahati na? 27 out of ay kalahati na kasama yung thank you. So ayan, nasa kalagitnaan pa lang tayo. At so mabilis din ano, yung mga susunod na topics. It's just that talagang masyadong marami lang na topics si differential equations. So ayan, so, recall tayo, short recap. Sa linear DE, ah as long as ganito yung format ulit natin, solve nyo lang si integrating factor, solve nyo lang si integrating factor. So, ito integrating factor, cosecant x. And then substitute doon sa second equation, provided that yung r of x natin ay hindi zero. So, substitute. So, ayan, cancel out, plus c, times yung integrating factor ulit. X plus c, actually, pwede na itong ulit. So, ganyan lang kadali yung pagkuha ng natin. Linear differential equation. Same lang din dito. Pero for the case na hindi siya linear, kailangan natin siyang convert. At diyan papasok ang Bernoulli at Riccati. So, question 7, linearization. Can it be converted into linearly using lattice way? Reading factor natin. Let's solve. Edi, magiging linear nga siya. And then once linear siya, edi ganun ulit na process yung gagawin natin. So, kung ayan, pwede tayo mag-variable separable or solve using method 6. So, ayan daw. Otherwise, try daw method 7. Yan, so dito tayo sa linear B. Method 7, to convert to linear B, init automatics 1 tayo, provided na yung format na natin, recall natin kanina, yung ito, yung R of x naman ay hindi present. Kumbaga yung R of x natin 0, pero yung ito, yung Q of x, y raised to n, siya naman yung present. Di ba recall natin kanina sa linear, pati yung format natin, sabi daw, linear siya, provided that wala tong term na to. Wala yung term nila. Kumbaga 0 yung value na. Automatic, otherwise, kung present siya, hindi na linear na siya. Then, hindi, ano, nalinear na siya. Pero, for the case na Bernoulli dito siya, yung R of x naman natin ang 0. So, by that case, disubstitution tayo, wherein yung y raised to 1 minus n, yung n yung ito kasama ng x of x natin, yung q of x natin, papalitan natin ng v, papalitan natin ng v, and then ito, solve natin si dv, and magiging linear differential equation siya. Kaso nga lang in terms of v and x. So para mabalik mo sa in terms of x and y, edi ibabalik lang natin yung value ng y kanina. Otherwise, Riccati, kapag naman saktong 2 yung exponent ni n, kapag saktong 2 yung exponent ni n, and yung r of x natin ay hindi na 0, kumbaga present na, Riccati dt naman siya. Yung special type sa neither now daw. So pagka ganon, edi ito daw, substitute y sub 1 plus 1 over 2. Yung y sub 1 daw, solution provided na. After taking the derivative, the result will be linear in terms of v and x. So likewise, yan, solve. Solve. So ito yung problem nung nakita natin kanina. Bernoulli siya kasi y raised to 2 eh. Pero syempre, another requirement ng Riccati, dapat may y sub 1 siya. Kumbaga may initial value problem pa. Yan, solve natin. Yeah, linear conversion. So, pag Bernoulli nga, kailangan natin makuha yung N muna. So, simplify natin. Simplify natin para hindi tayo malito. Meron tayong y prime plus y over x equals ito, y squared over x squared. Wherein yung p of x natin, anong p of x natin? P of x. P of x is 1 over x. Ating r of x, 0. Wala kasi siya. Tapos si q of x is equal to 1 over x squared. And yung n, syempre, itong exponent ng y niya, which is 2. So, ano daw? So, let v
let v equals to y raised to 1 minus n. Yung n natin is 2, so y raised to 1 minus 2 is negative 1. So 1 minus 2 is y raised to negative 1 or 1 over y. And then solve natin yung dv niya. Yung dv is equal to negative 1, negative 1 minus 2, y raised to negative 2. Eh, di pa, parang ano lang din, power rule lang pala. So negative y raised to negative 2 dy. Ayan. So hindi pa, wala pa tayong mas substitute dyan kasi hindi pa natin obviously nakikita. So balik tayo dito, ang gagawin natin, di-divide natin both sides by y squared. Di-divide natin both sides by y squared so that magkakaroon tayo ng ito, y raised to negative 2 since nag-divide tayo both sides, y prime plus ito, y divided by y squared is 1 over y, edi yxy na yan, equals to 1 over x squared. Divide lang tayo both sides by y squared. Kaya nagkaganto. Ngayon, obviously, titignan natin, yung y prime, rewrite natin siya as ganito para madali natin masubstitute itong dito tapos hindi mamaya. Gawin natin siyang dy over dx plus, ito namang ano, gawin natin siyang 1 over y times 1 over x equals 1 over x squared. Talagang ganito yung requirement or yung steps sa pag-solve ng Bernoulli dv. So dito makikita nyo na yung ito, negative y raised to negative 2 dy is halos ito na. Halos ito na. Wala lang siyang negative sign. So ibig sabihin lang yan na yung ito, yung y raised to negative 2 dy is equal to negative dv. Bakit? Kasi nilipat lang natin yung negative sign sa kabilang side by dividing both sides by negative 1. And yeah, substitute natin. Itong part na 'to magiging negative dv over dx. And itong 1 over y magiging v over x na yan equals to 1 over x squared. And then, para mas madali, multiply natin both sides by negative 1. Negative 1 para yung itong sa taas, sa umpisang term mo is positive. Para maging dv over dx minus v over x equals negative 1 over x squared. So, obviously, ano na siya? Linear na siya. Linear dE na siya. Kasi, pwede mo siya i-write as v prime minus 1 over x v equals to negative 1 over x squared. Wherein, yung p of x natin is, sama na rin sa negative sign, is negative 1 over x, while si r of x natin is equal to negative 1 over x squared. So, syempre, patuloy na lang natin yan. Patuloy nyo na lang kaya solve for the solution for the differential equation. Tapos still ganyan, Linear DE na siya. Continue na lang yung step niya para makuha yung solution ng differential equation na yan. So for Riccati, medyo hindi lang ako sure sa kung paano talaga solve siya. So this problem is left as an activity to the readers na lang ulit. Ayan. So yan, solve nyo na lang ito. Patuloy nyo na lang. Basta ganyan dapat yung magiging approach to solve Bernoulli DP. Pero syempre kung gamay nyo na, pwede nyo na i-shortcut yung process para mas time consuming. Next, medyo marami pang hahabulin natin. Mastery problems, yan. So pwede nyo i-solve din to. Ito, merong problem dito na solvable, hindi lang using one method, but also 3 methods. Next na tayo. Part 2, higher order linear DE. Sa part 1, homogeneous DE, constant and coefficient and variable coefficient. Actually, meron pa tayong dito non-homogeneous eh. Hinabol ko lang, def copy. Ay, char. Ito ang yung hirap. Def copy. Kasi may pangalawa to eh. Pero hindi ko na include sa PowerPoint. Non-homogeneous DE. By the way, bibigay ko ng PowerPoint mamaya. Pagkatapos, so parang finalize ko pa siya. Yan, copy, paste.
Hindi ko nakuha si Juan. Embedded ata si Juan. Sige. For homogeneous whole higher order linear differential equation, meron tayong tatlong cases. So yan, tatlong cases. Case 1, constant coefficient. Ang unang step is mamaya na. Ayan. So, itong mga problems natin sa homogeneous whole DE, under sila ng Cauchy-Euler DE. Ayan. Basta ang step 1 dyan, make sure na yung coefficients mo sa differential equation ay constant. As in constant dapat, constant. Otherwise, mag-undergo ng Cauchy-Euler DE, mamaya yun. Step 2, solve for the solution just as how we solve the roots of polynomial functions. So, mag-calculator na lang tayo dito para mas madali. And step 3, the format of homogeneous complementary solution depends on cases. May sub-cases pa pala. So, case 1.1, kung real solutions ang makuha natin, ito yung magiging format ng solution natin. Y equal to C times e raised to r of x. Yung r, yung solution na masolve natin mamaya. Case 1.2, case 1.2, real and equal solution. So, yan yung case na may multiplicity daw, may multiplicity ng solution. So, ang mangyayari lang, maintain pa rin si e raised to r x, pero instead na c sub 1 lang, magkakaroon ka ng c sub 2 times x plus c sub 3 times x squared plus c sub 4 times x raised to 3 and so on. Depende kung ilang beses na ulit yung root na yan. And then case 1.3, complex solution naman nakuha natin. Ganito naman daw yung format na gagamitin natin. So, yung e raised to ax, yung a dyan is yung real part ng complex na number. So, kung technically yung r dito, real part pa rin yan. Pero dito, nagkaroon ng complex. So, yung b, substitute natin dito sa c sub 1 cos bx plus c sub 2 sin bx. Sa substitute na lang yan. Yung yan, solve natin. Solve natin. Number 1. Number 1. So, ano daw gagawin? So, as long as ganyan yung format, automatic ganito ang gagawin natin. Co-convert natin into polynomial equation. So, yung y raised to 3 prime, y triple prime, gagawin natin siyang ganito. 2 raised to, 2 raised to, 2 times b cube minus 3b squared minus 3b plus 2. Nasundan ba? Paano naging ganito yung format ng ano natin? Complementary equation. Nagets naman kung paano naging ganito yung format natin. Yan. So, technically, ito ay characteristic equation pala. Ngayon, pagdating sa calculator, syempre, hindi natin gagamitin si D to solve for the roots. Gagamit tayo ng X for convenience. And, ayan, sige, kunin nyo lang yung calc nyo. Punta kayo sa um, mode, 5, tapos 4, kasi cubic function siya. And substitute na lang yung coefficients mo. So 2, and then negative 3, and then negative 3, and then 2. And then makukuha nyo na yung roots ng differential equation. So meron tayong root number 1 equals sa root number 1 equals sa 2. Root number 2, 1 half. Root number 3, negative 1. So meron tayong 2, 1 half, tapos negative 1. Nakuha niyo kung nakuha natin itong roots na to. Kumbaga hindi na tayo gumamit ng quadratic formula ng ngayon, hindi na gamit sa physics function. So yun, yung methods na traditional sa pag-solve ng roots ng polynomial function. So dito nag-calculate na tayo kasi napaka-convenient ko. And ayan, basta tama yung solve nyo, tama yung pagkakalagay ng coefficients, makukuha na agad yung coefficients.
And obviously, as you can see, fill naman siya. And with this case, applicable is the case 1.1 wherein ang format ng magiging solution natin is ganito. Y is equal to C e raised to Rx. Depende pa kung ilang solution ng question. Yun yung magdi-dictate ng yung dito sa sum ng C. So, bale, since may tatlo tayo, pwede y is equal to C sub 1 e raised to 2x plus C sub 2 e raised to 1 half x plus C sub 3 e raised to negative x. Nakuha ano, ganyan lang kadali. Higher order differential equation na yan. As long as constant yung coefficients ng differentials nyo, apply nyo lang yan, solve nyo lang like polynomial function, automatic yung solutions niyan, sasubstitute nyo dito sa functions, sa formulas na meron tayo dito, automatic yun yung nagiging solution ng differential equation natin. Nakuha naman, pareak na. Yan. So, mas maganda talagang meron kayong hawak din na calcul. By the way, itong Carse, same lang din siya ng Casio 570 ES. So, kung anong ginawa ko dito, pwede nyo rin exactly gawin yung process. Sige, solve ulit natin number 2. Solve naman natin ito. Pero dito, siyempre, intuitive na siya. Hindi na natin ilalagay sa ganitong format. Diretso na natin sa calci para mas madali. Kasi sa contest namin, talagang calci lahat. Actually, speaking of calculate, itong differential calculus, itong integral calculus, sinasolve lang namin siya using calculator. Talagang lahat ng problem solvable using calculator techniques. As long as alam nyo or aware kayo sa mga formula or uh, math techniques yung ginagamit. So yan. So meron tayo dito, y raised to 4, balik tayo sa mode, tapos equation tayo sa 5. Y raised to 4 nandito sa baba. Walang y raised to 4 and then cubic function. Matrix, mano-mano tayo. Mano-mano tayo. So dito, meron nga tayong b raised to 4. Mano-mano eh. Or b raised to 3 plus 16. B minus 16 equals 0. Anong gagawin natin dito? Tulala, tutulalaan. Teka, sige, paano natin i-factor out to? So, pwede natin gawin yung, ito, i-group muna natin. So, natin tayong d3, d minus 4. Hindi pwede. Ano mo akong sample d? Wala. So, paano ba natin isa-solve to? Wala kasi tayong ang diretso ng solve ng roots eh. Hmm. Pwede ba tayo magaling dito? Synthetic division. Yung try natin, assume tayo na kasi ang 16, automatic ang possible roots niyan is -2, -4, -1, -8, and then 16. So, assume tayo -2 as one of the roots. So that as kapag na-prove natin na root siya, automatic cubic na siya, pwede na tayong mag-proceed sa calculus. So, by synthetic division, ito gagawin natin, -2, then meron tayo dito coefficients na 1, -4, 16, and -16. And then, syempre, bring down 1, multiply -2, -6, then -2, edi 12 to. Pag pinag-multiply, add natin 28, and ayun lang, hindi daw -2. So, hindi -2. Dito natin. Assume natin -1. -1. Double check lang sa atin. Okay.
First time ko lang pala 'to i-solve. So yeah, bring down 1 times -1, -1, -5 plus 5, 16, ganun parang 21, 23, sige, iba pa. Gamitin natin ang +2 siguro. 1 times 2, -2, -4, eh 12. Oh, hindi pa rin. Wala friend daw, wala friend. Sige, ChatGPT tayo. Wala friend. Sige, wala friend. So, roots of x raised to 4, ano yan? -4 plus 16 minus 16. -4x, 4x raised to 3 plus 16, plus 16 minus 16, plus 16x minus 16 equals 0. Diyos ko, may katulong tayong ChatGPT. Para mapadali lang yung solving natin. Ayun, ba't kasi di ko nakuha? Factor pala si 2 tapos -2. Sige, solve ulit natin. Okay, may mali tayo. Sorry. Sorry. Take 2 tayo, take 2. So, mali yung placement natin dito kasi wala pala tayong quadratic term. So, ulit natin for the sake of complete solution. So, dito, isisimit natin si 0. Simit natin si 0. Root daw si +2 saka -2. So, technically, kailangan ng 0 dito. 0 and then 16 and then -16. Kaya pala. So, likewise, gawin natin 2 times 1, 2, -4, -4, -4, -2 times 2, edi -4, bring down -4, -8, yan, 8 times 2, 16, edi 0. So, ang natitira sa ating equation is d raised to 3 minus d squared minus 4d plus 8 equals 0. So, solution yung +2. Pero siyempre, suppose hindi pa natin alam na multiplicity of -2 yung magiging roots nito, eh di idiretso na natin sa calcu. Diretso na natin sa calcu to check kung ano yung magiging solutions niyan. So, since cubic na siya, dito tayo sa 4. Dito tayo sa 4. So, meron tayong 1, meron tayong -2, then -4, and then 8. So, dapat -2 ang lalabas diyan. Yan. So, pag in-equal sign natin yan, makukuha natin yung pangalawa, hindi yung pangatlo. Ano ito? Yung pangalawa ito, na-form natin. Yung una, ibig sabihin lang multiplicity. Ibig sabihin, tatlong beses na ulit yung -2. R equals to -2. Multiplicity, 1, 3. Ibig sabihin, ito pala, itong buong yan is equal lang sa d plus 2 raised to 3. If di ka na-factor out. Tama ba? Minus. So, pag natin sa 2 for assurance. Ay, wala na. Sige, dito ulit. Check lang. Ay, baliktad pala. Tatlo palang root ng +2, isang -2. Ayun, isa. Ayan. Baliktad pala. Talaga ata. So far, nakakasunod naman. Nakakasunod naman. Yan. So dito, um, tatlong beses daw pala yung roots ng -2.
Ito pala hindi pala factorable ng ganyan. Ito pala ay dalawa pang 2 tapos isang positive. Yan, yan. So ngayon, since meron na tayong ganitong case, recall natin, uy, hindi, siguro, tignan natin, masuspense. So since meron tayong negative 2 na root, ang isang solution natin is i-raise to negative 2x agad. Ngayon, for the case na tatlong beses daw na ulit yung root na equal sa 2, ganito yung magiging ano natin, additional complementary solution. So, maintain natin si e raised to positive 2x multiplied by c2 plus c3x plus c4x squared. Since tatlong beses siyang naulit. And yan yung ating answer. Yan yung ating answer. Kung apat na beses na ulit, edi magdadagdag pa tayo dyan ng c sub 5x raised to 3 and so on. Yan. So, yan. Saka, sige, try natin dito. Try natin dito. So, ito, sabi nga ulit natin, since obvious na siya, diretsunin natin sa calci. Diretsunin natin sa calci. Balik tayo sa ano, sa mode 5. Mode 5. Tapos ito, quadratic to. Quadratic to. Pwede na nga, ano, mental to. Pero, syempre, since this natin naging ano, time efficient, edi subject naman natin. Ito is 6 and 13 equals na naging complex 3 plus minus 2. So, yung unang solution daw, hindi dapat black. Yung unang solution daw natin, 3 plus 2i. Indication lang to, indication lang to, na magkakaroon tayo ng cosine dx. Mamaya. So, another one is 3 minus 2i. Ito naman for sine. So, technically, magkakaroon tayo ng solution na in the form of, yung format natin nasa taas, ito, c sub 1 cosine bx, yung bx yung imaginary part ng ating solution. Tapos yung a sub x, yung real part, which is ito, si 3. So, bale, ang solution natin is e raised to a natin is 3, b natin is 2, e raised to 3x times the quantity c1 cosine ng bx. Anong bx natin? 2. 2x plus c1 sine 2x. And yan na agad ang ating solution. Yan na agad ang ating solution. Yan. So, pa-heart react naman kung nakakasabay pa. Alas 8 na. Pa-heart react kung nakakasunod pa. Yan. So, madali lang, no? Madali lang as long as constant coefficient. And, ayan na yung tatlong case niya. What if ito? What if itong number 4 solve natin? Number 4. So, number 4, fourth degree ulit yung polynomial function natin. So, hindi natin magagamit si calcu. So, dito, mano-mano ulit tayo. Mano-mano ulit tayo. Pero siguro kaya ko na siyang i-factor out without using Colafren. Minus 81 equals 0. So, factor out natin, magkakaroon tayo ng, kasi difference of 2 squares yan, 9 squared 2. D squared minus 9 times D squared plus 9 equals 0. So, ito factorable pa to. Magiging D minus 3, D plus 3. Tapos ito, complex na to. Pwede lang natin, plus 9 equals 0. Nakakasunod, nakakasunod naman, parang nag-bring ganito yung ano natin, factoring natin. So, automatically, meron na agad tayong isang root na positive 3, root 2 na negative 3, mula dito. Tapos root 3 and 4, yung 3 galing dito kasi pag in-isolate natin yung ano, yung d squared, magiging negative na yung kabila. And then, d is equal to
plus minus 3i. Plus minus 3i. Technically, ang A natin dyan is 0. Ang B natin, which is itong complex, imaginary part is 3. Sige. So, bale, ang ano natin, R3 and R4 is plus 3i and R4 is negative 3i. Ngayon, pag nilagay natin yan sa ano, sa solution, magiging ganito. C1 e raised to 3x plus C2 e raised to negative 3x plus, since complex to, edi ano yung e raised to ax natin? 0x times the quantity C1 cos, yung b natin is 3, so 3x plus C2 sin 3x. And then, ito, simplify natin. A raised to 0 is 1, so final answer natin is C1 e raised to 3x plus C2 e raised to negative 3x plus, ay, dapat natin na to. Tapos 4 ito. Ayan. C3 cos 3x plus C4 sin 3x. And ganun lang, simple mag-solve ng higher order called under case 1. Under case 1. Nakakasunod. Hindi pa naman nahirap. No? Wala pa tayo sa application. Pero sa application, talagang calculator na lang yun. Calculator na lang yun. So, yan. So, wala tayong assignment sa higher order calculator. So, next, paano naman sa case na hindi na constant yung ating coefficients? Yan. So, for case 2.1, ganun pa rin. Real solutions and then equal. Ganito daw yung gagawin natin. A times r squared plus b minus ar plus c equals 0. So, ito yung case na gagamit na tayo nung tinatawag na Cauchy-Euler DE for case 2. Cauchy-Euler DE for case 2. Ito yung ginagamit natin formula. Yan. So, as long as, ganun pa rin, pag real solution, ganito yung format natin, solution, natin, solve lang din natin to. Yung roots nito, ganun lang, yung kanilang slide natin. For case 2.2, may multiplicity, edi magkakaroon lang din ng ng ganitong format. Pero instead na x squared, instead na x cubed, and so on, ln x, ln x, multiplied na ngayon sa x raised to r instead na e raised to rx. Ito. Compare dyan, raised to r na, x raised to r na. Dito, x raised to r. Diba, iba nyo kanina. Yung format ng solution, c times e raised to rx. Ngayon, pag hindi na constant yung coefficients mo, yung format na natin dyan is x raised to r. As in, x na siya, tapos yung root exponent niya. Hindi na meron tayong complex solution, hindi ganito lang din, same lang kanina, pero instead na dx ang nasa argument ng functions natin, d elements na. D elements na. Tapos, likewise, x raised to a. X raised to a. Yan, so let's solve. Let's solve. So dito, identify muna natin yung ABC para hindi tayo mahirapan. Ang A natin is, yung A natin is 1, B natin is negative 2, C natin is negative 4. Yan, so ganyan muna yung constant coefficients. Ngayon, ang magiging characteristic equation natin, ang format ganito. A b squared plus b minus a b plus c equals 0. Substitute. Meron tayong d squared plus negative 2 minus 1d plus, hindi negative na to. Negative 4 equals 0. Simplify lang natin, bale, d squared minus 3d minus 4 equals 0. Nakakasunod. Nakakasunod naman. Pareho naman, pareho. Yan, so ulit tayo. Mula dito,
Kasi ganito yung format niya, titignan mo yung coefficients, meron kang 1, meron kang -2, meron kang -4. Yun yung EBC natin. Ngayon, sabi doon sa ano, sa condition, as shortcut ng Cauchy-Euler ano, whole DE, ganito yung magiging ano, formula ng characteristic equation natin. Instead na R, dapat D pala to. Dapat D, kasi D operator eh. Yan, so balik tayo dito. Pag sinubstitute nyo yung value ng EBC dyan sa formula na yan, ito yung magiging characteristic equation natin. And then likewise, pwede tayong mag-calculate to solve for the roots or dito kung kaya nyo mag-factor out. Ito obviously is D minus 4 times D plus 1 equals 0. Automatic, ang isang root mo dyan is positive 4 at ang pangalawang root mo is negative 1. Ngayon, solution. Anong solution natin? Y is equal to C1, but instead of e raised to Rx, pag sa case na ng variable coefficient, mismo x na ang katabi ni constant mo, constant of integration. Pero ang exponent mo, ganyan pa rin, yung root mo, which is 4, plus C2, x raised to negative 1. And then, yun na agad yung ating final answer. Yun na agad yung ating final answer. Yan. So, number 2. Number 2 tayo, number 2. For number 2, ganun lang din. Titignan natin yung coefficient. Tingnan nyo. Meron tayong A as positive 1, E as positive 1, B as negative 8, and C equals 16. So, hindi pa siya directly dito nakalagay. Dapat muna ang gamitin natin yung formula which is yung ano, AB squared, 1 yung A natin, so B squared na lang, plus B minus A, ang hindi natin negative 8, minus 1, edi negative 9. So, negative 9 na to. Negative 9, B, plus C, plus 16, equals 0. So, yan, honestly, hindi ko kaya ano, mental muna. Dito muna tayo sa calculus. Balik tayo sa mode. And then since quadratic siya, hindi pupunta tayo sa 3. Quadratic. So meron tayong 1, meron tayong negative 9, and then 16. And then 16. And then yung roots niya, edi, ayan. So, ano siya? Real pa rin, pero may ano na, rational form, rational expression. So, ang real pa natin is equal to, root pa natin is equal to 9 plus square root of 17 over 3. 9 plus square root of 17 over 3. Tapos ang ito natin, 9 minus 12 is 17 over 3. So hindi pa siya ano hindi pa siya complex number Hindi pa rin siya kasi wala siyang I. Ngayon, edi substitute natin. Meron tayong solution na si Sabuan, e raised to ito, yung mismong yan, 9 plus square root of 17 over 2. Eh, bakit ba E? Let's do that. So, ano na lang, careful na lang na exponent ng x natin dyan is itong root. So, meron tayong 9 plus square root of 17 over 2 plus C2 x raised to 9 minus square root of 17 over 2. Yan. So, yan agad yung ating answer. And then for the last case, meron tayo dito, number 3. Obviously, complex ang magiging root nito. So, lagyan naman natin sa calculate. Pero syempre, bago tayo maglagay sa calculate, make sure na nakuha na natin yung characteristic equation niya, which is ito. Kunin naman natin sa EBC. Meron tayo A equals 4, B equals 17, C equals 0. So, characteristic equation for B squared, diretso ko na, plus B minus A, 17 minus 4, 13. 13 B squared plus C, since 0 yan, edi equals 0 na. Equals 0. So, lagay natin sa calculate. Meron pa, wait lang, bakit lagay yun? Squared yun. Equals 0. So, lagay natin sa calculate. Quadratic ulit. Meron tayong 4. Meron tayong 13. Tapos meron tayong 0. Yan. So, ang unang root natin is negative, negative, ano ba? Negative 13 over 4. Negative 13 over 4.
Hindi, ito na, 0, hindi pala complex, turtle lang pala yun or 2 equals 0. So bale meron tayong y equals to, C1 x raised to negative 13/4 plus C2 x raised to 0. Anong x raised to 0? 1. So technically, C1 x raised to negative 13/4 plus C2 na lang siya. Tumal kasi siya. So yan yung magiging answer natin for that problem. Ba't ba iba dito? Sige, dagdagan natin ng problem na ano, magsusure ng complex number. Magsusure ng complex number. Wala pa rin tayong case ng multiplicity. Pero gano'n, kung meron tayong multiplicity instead na, sige na, kuha tayo ng isang problem. Therefore, 4x squared, mm, 4x squared, y double prime, huwag kalimutan, oops, y double prime, plus, plus 8x y prime plus 1 equals 0, plus 1 equals 0. So solve natin, number 4. So dito, kunin ulit natin yung characteristic equation, meron tayong A na 4, B na 8, and C na 1. So, direksyon natin, meron na 4B squared plus 4B plus 1 equals 0. Then natin si pi p. Natin si pi p, meron tayong 4 ulit. Meron tayong 4. Kasi 8 minus 4 is 4. And then C na 1. Wala, ito nga, multiplicity of from. So, R1 is equal to 1 half. Pero dalawang beses na ulit kasi quadratic siya. Dalawang beses na ulit since quadratic siya. Technically, ang solution natin dyan is y uh, x raised to negative 1 half times C1 plus C2 ln of x. Automatic yan yan. Kung tatlong beses na ulit, edi magiging ano siya, magiging plus C3 ln x squared and so on. Pero since dalawang beses lang na ulit, edi yun lang. Yun lang. Yan. So, magbe-break pa ba muna tayo? Break pa ba muna? Ano? Sige, mamaya na. Next topic. Next topic natin ay non-homogeneous linear. So itong non-homogeneous linear, ito yung case na hindi na zero yung nasa kabilang side ng equation. As you can see dito, talagang zero lahat. So obviously, homogeneous yan. Kapag nakita nyo, ang higher order differential equation nyo ay equated sa zero, automatic homogeneous yan. Unless ganito, merong function sa kabilang side, which is normally in terms of x na naman. Ngayon, ang gagawin natin ganito. Yung gagawin natin ganito. Pati ko lang ito. Okay. Tapos dito tayo. Yan. So, ang gagawin natin dyan, ano, ganito lang. Basta ganyan yung format, ganito lang gagawin natin. Yung y triple prime, gagawin natin siya ulit ng p raised to 3. Cut. Gagawin natin siya as d raised to 3. D raised to 3 plus d equals e raised to x. Sabay-sabay lang. Yan. So ngayon, ang goal kasi natin, makuha yung ano,
makuha yung particular solution. Kasi kapag non-homogeneous DE, yung solution natin hindi na siya ano lang, hindi na siya complementary lang. Kasi meron ka ng function sa kabilang side ng equation. So magkakaroon ka na ng particular solution. Ngayon, itong particular solution na sino natin dito is nasa-solve siya by dividing yung ito, yung function natin sa kabilang side by ito, hindi pala dito dapat 1. Kasi remember, 1 siya kasi y na lang 'to unless y prime yan. Unless y prime yan. Kung y prime yan, edi magkakaroon ka ng plus din. So dito, since pi lang yan, edi plus 1. So i-di-divide mo itong e raised to x mo ng this d cube plus 1. And then ngayon, ito yung pinaka-crucial na step. Kung ano yung coefficient, numerical coefficient sa exponent ni a, yun yung isa-substitute mo sa value ng sa denominator. So bale, e raised to x, since 1 yung katabi ng x sa sa exponent ng e, i-substitute mo yung 1 sa lahat ng sa denominators. Technically, magkakaroon ka ng uh, 1 raised to 3 plus 1, so that's e raised to x over 2. E raised to x over 2. So, yun yung particular solution pa lang. Yung complementary solution, syempre, sinusolve natin yan kagaya ng kanina, magiging ano yan, magiging, sige, solve natin sa calc ulit, since meron tayong y cube, cubic function, punta tayo sa equation ulit, tapos punta tayo sa 4, meron tayong cubic, d cube, tapos 0 na quadratic, tapos 0 na linear, tapos constant na 1. Yan. So, meron tayong negative 1, meron tayong roots na negative 1, meron tayong complex root na 1/2 plus minus square root of 3 over 2. Kumbaga ano, kumbaga, um, 1 plus minus square root of 3 over 2. And then, siyempre, paano ba i-solve natin to? Paano ba sin-solve natin yung kanina? Since yan ay, constant coefficient, automatic, c sub 1 e raised to negative 1x, negative x na lang, plus c sub 2 e raised to, wait lang, ano ba to? Complex number na siya. So, magkakaroon na tayo ng sine and cosine. So, ito, balik natin si, e raised to, yung real part or yung not real part. Yung real part rather, ng complex number mo is 1/2 x. So, bali 1/2 x times the quantity c2 cosine ng dx mo, which is ito, square root of 3 over 2x plus c3 sine of square root of 3 over 2x. So, yan yung complementary solution mo. Parang sinolve lang natin siya yung kanina dito. Dito. Ayan, kagaya niyan. Kasi constant coefficient eh. Constant coefficient. And then, syempre, kukombine natin kasi ang final solution ng differential equation na non-homogeneous is y sub z plus y sub t. Kukombine lang natin. Ang final answer natin dyan is ito plus yung e raised to x over 2. So, kopyahin ko na lang ito. Copy. Paste. Plus, siyempre yung particular solution na e raised to x plus 1 plus e raised to x over 2. Yan. Yan. So, as long as gamay nyo na pag-solve ng complementary solution kanina, automatic ganyan na lang siya kadali. Next, paano naman kapag negative na? Paano naman kapag negative na? Kasi tingnan nyo, anong nangyari kung negative 1 yung exponent ng e raised to x? E di ang isasubstitute natin is negative 1 din dito. Pero tingnan nyo, pag sinubstitute natin yung negative 1, ano mangyayari sa ano natin? Particular solution. Ano mangyayari sa particular solution? Tingnan nyo, yung denominator mo, magkakaroon ka ng 0 kasi negative 1 plus 1, 0. So, ano na, bonjing na.
wala na, dead end na. So, ang ginagawa natin sa ganyan na case, kapag nagiging zero yung denominator, kinukuha natin yung derivative with respect to d ng itong denominator. So, in other words, ganito, e raised to negative x, and ang denominator mo nagiging 3d squared na lang. And then, likewise, substitute negative 1. So, bale, 3 times negative 1 squared, negative 1 quantity squared is positive 1. So, ang particular solution mo is e raised to negative x over 3. Ganun lang ang kadali ang ginagawa natin. For cases na mag-equal sa 0 yung denominator. Yan. Nakakasunod ba? Pare-act naman kung klaro ka naman. Para. So, hindi na natin ipapakita yung pagkuha ng complementary solution. Kasi ito lang din yan eh. Ito lang din yun eh. Kumbaga, pinagkaiba lang ito sa kabilang side ng equation, naging negative yung exponent ng x. Still, sige, copy natin. Copy natin. Ang magiging final solution nito is ito. Oops. No, wala. Tip ko. Okay, copy, paste, and then plus e raised to negative x over 3. E raised to negative x over 3. Ganyan lang. Ganyan lang sandali. Next, paano kung case na sign na yung nandun sa kabilang side ng equation, anong gagawin natin? Sign na. Ano ba nangyayari kapag meron tayong sign? Di ba remember kanina dito, especially dito sa part na to, itong sign of bx na to, nabuo to dahil sa solution, dahil sa root na imaginary. Dahil sa root na imaginary. Na negative na negative ito. Yung negative, wait lang, bakit walang alpha? Kasi complex number. Yung negative part ng solution na to, doon napupunta yung sign. Hindi mo yung positive, hindi yung cosine. Ngayon, with that notion, ang isa-substitute pala natin para makuha yung particular solution is negative 2i. Negative 2i. So technically, meron tayong sign 2i, 2x rather, will over d squared plus 3d plus 2 evaluated at d equals to negative 2i. Kasi yung b natin, ito yun, yung b. Pero since sign siya, edi negative. Since sign siya, edi negative. Nagets ba? Yan. So for the case na trigonometry functioning nasa kabilang side ng equation, i-evaluate natin siya using complex number. Yung complex number, uh, imaginary number, yung b niya nakukuha dun sa argument ng yung numerical coefficient ng argument ng sign mo. And then negative, depende kung sine or cosine. And then sa substitute natin. And then substitute natin sa bawat b. Bakit po dito? Substituting, magkakaroon tayo ng sine 2x over negative 2i quantity squared plus 3 times 2 negative 2i plus 2. Ano ang negative 2i squared? Ano ang negative 2i squared? Sige nga, pa-chat sa ating chat box. Ano ang negative 2i quantity squared? Ano ang ating negative 2i quantity squared? So yan, since ang I square root of negative 1, pag in-square mo yun, hindi magkakaroon ka ng negative 1. Oo, magkakaroon ka ng negative 1. Pero syempre, meron ka negative 2, quantity squared is 4. 4 times negative 1 is negative 4. Is negative 4. And then, ito, 3 times negative 2i, edi negative 6i plus 2. Simplify natin. Sine 2x over negative 6i minus 2. So, paano na? Yan na ba yun? Yan na ba yun? Hindi pa. Hindi pa kasi iniiwasan natin na yung final answer natin magkaroon ng complex number na nasa denominator. Ngayon, anong gagawin natin? Itataas natin yan. Gagawin natin nasa numerator ang exponent, ang imaginary number.
by y, by what, by how. Pupunta tayo sa calcu, mode, complex sa 2. Then substitute natin yung 1/-6i, yung I makukuha dito sa n, and then minus 2. Automatic yung answer niya nasa numerator na si I. Yan, nasa numerator na si I. So technically, magkakaroon tayo ng sin 2x multiplied by, ano yan, by -1 plus 3i. -1 plus 3i over 20. -1 plus 3i over 20. So, yun na ba yun? Yun na ba yun? Hindi pa. Kasi iiwasan ulit natin na magkaroon tayo ng imaginary numbers sa final answer. So, ang nangyayari, substitute muna natin yan, bale magiging negative sin 2x over 20 times plus 3i over 20 sin 2x. And ito, careful kayo, tignan nyo kung anong gagawin ko. Kapag yung I minultiply sa sin, kapag yung I minultiply sa sin, mababaliktad yung kanyang cofactor identity, rather, cofactor, magiging cosine siya. At the same time, kung ano yung sign niya dito, magiging negative. So, bali magiging ganito. Magiging negative sin 2x over 20 minus 3 over 20 cosine 2x. Nawala si I. Nawala si I dahil minultiply sa sign at naging ganito. So, ito na yung magiging particular solution natin. So, whatever yung masolve natin complementary solution, i-add nyo lang yun tapos i-add dito para makuha yung full solution yung differential equation natin. So, ito, ano lang to madali lang to. So, ito, titignan nga to eh. Ano yan? Multiplicity of, no, yan positive 1 and positive 2. So, negative 1 tapos negative 2. So, magkakaroon ka ng complementary solution na uh, C e raised to negative x plus C2 e raised to negative 2x. Tapos i-add mo siya dito, yun ay magiging final lang natin. So, this one. Ayan, so ginawa ko na nga talaga. Ginawa ko na nga talaga. So, C1 e raised to negative x plus C2 e raised to negative 2x plus ito, kung ano man to. Sige, hindi natin dito. Minus uh, minus 1 over 20. Factor out ko na sa negative 1 over 20. Sin 2x plus 3 cosine 2x. Yan. So, yan yung magiging final answer natin. Paano naman for the case na, cosine naman. For the case na cosine naman. For cosine, pinagkaiba lang sa problem na to, cosine lang yung nandun sa kabilang side ng equation. Pwede ganito. Pwede ganito. Pwede ganito. Hindi mula tayo dito kanina, di ba sinubstitute natin yung negative 2i kasi sin ko eh. So, substitute naman natin is positive 2i. Substitute natin positive 2i kasi cosine na siya. So, bale, y sub b, yan siguro saktong na tayo matatapos. So, ewan lang pala. Y sub b is equal to cosine 2x, copy lang, tapos divide nyo lang ito. D squared plus 3b plus 2 evaluated when d is equal to positive 2i. Yung 2 saan galing dito sa b, sa value ng numerical coefficient ng argument ng cosine. Substitute. So, meron tayong cosine 2x, 2i squared, ano yan? Hindi, negative 4. Negative 4. So, cosine 2x, ganun ulit, lalagay natin sa calculate and then, simplify. So, magkakaroon tayo ng negative 4 plus 6i plus 2. Still, simplify natin, cosine 2x over 6i minus 2. So, lagay natin sa calculate, um, ang pinagkaiba lang, positive na si 6 dito.
Yan. So, pareho ng negative. Bale, multiply natin cosine 2x -1/20 plus -3 I/20. Distribute, same process lang, distribute natin. Negative cosine 2x/20 tapos minus 3i/20 cosine 2x. Sabi nga natin kanina, pag si I na multiply sa trig function, kukunin lang natin yung cofactor niya, which is sine na. Magiging sine 2x na. And likewise, since may negative sign ka dyan, flip yung sign niya. Technically, yung ano natin, particular solution is negative cosine 2x/20, 20 plus 3/20 sine 2x. Yan. So, yun yung ating particular solution. For solution, general solution, copy lang. Copy lang. So, meron tayo kanina, ito, c sub 1 e raised to negative x, c sub 2 e raised to negative 2x. Kopyahin na lang natin kasi same lang din yung problem. C e raised to negative x plus c2 e raised to negative 2x plus ito, 3/20 sine 2x minus cosine 2x/20. Yan yung ating answer for problem number 4. Nakuha, klaro naman, no? Hindi naman siya ganun nakakalito. Pa-react naman if klaro naman. So, ano tayo, 5 minutes health break ulit. Last na yan. Tapos, applications na tayo. Caltech na lang ito lahat. Ito yung pinaka-exciting na part. Tapos, syempre, pabalik natin, i-recall ulit natin kung ano. Pagpakal natin dito. So, balik tayo ng E39. E39.